Actually po, bukas ko pa po balak i-record ito. Pero since basa pa po ang aking buhok at hindi pa po ako masyadong inaantok naman dahil kaliligo-ligo ko nga lang po naman. Ano po. So sabi ko, I decided na i-record ko na at nang masabi ko yung habang fresh yung mga yung mga ni-reveal sa akin at actually, ito po kasi ay parang lesson tungkol sa dalawang saksi, yung two witnesses. Ibibigay ko lang po sa inyo yung tinatawag na views regarding these two witnesses, no? Actually, sa pagsasaliksik at pag-aaral ko na rin po, no, meron pong 4 na main views ito. Okay, ibibigay ko na po yung pinaka-popular na view. Okay? Ang dalawang saksi, the two witnesses, would be Elijah and Moses. Okay, Elijah and Moses. Bakit? Dahil sino ba yung nag-appear na kasama ng Panginoong Jesus doon sa bundok ng Tabor? Hindi po ba si Moises at saka si Elias? Sila pong dalawa, hindi po ba? Actually, nag-uusap-usap po silang tatlo tungkol sa magiging kamatayan ng Panginoong Jesus sa cross during that time dahil hindi pa nangyayari noon. Natatandaan niyo po yon, yung nag-transfigurate ang Panginoon sa harap ng kanyang mga disciples. And then natakot si Peter, di ba? Natakot sila. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, kung ibig po ninyo, gagawa po ko ng 3 kubol. One for you, another for Moses, and another for Elijah. So, doon pa lang po, malakas na po yung argument talaga na yung dalawang saksi talaga ay si Elias at saka si Moises. Another reason, dahil yung gawain po hindi po ba? At si Moises, nagre-represent siya ng law, while Elijah represents the prophets. Perfect na perfect po talaga. Ano po? Tsaka yung gawain ng ginawa ni Moises na dugo, yung ilog, ito po ay meron din pong parallel na gagawin nung isa dun sa two witnesses pagdating ng Great Tribulation. At ito po si Elijah, meron din po siyang ginawang miracle from the Old Testament na gagawin din po niya pagdating ng tribulation. Ito yung magpauna ng apoy. So it's very amazing. Actually, if you are really into eschatology, masasabik ka talaga na pag-aralan ng mga ito. Kasi nandun yung mga parallels nakatago. Kaya yan ang unang view. Si Elijah at si Moises ang tinatawag na dalawang saksi or two witnesses. Meron po tayong second view. Hindi masyadong popular itong belief na to. Pero actually, nung bagong born again ako, ito po talaga yung sinasabi nung pastor na nagturo sa amin. Isa lang po yung kanang argument po rito. Ito po ay ang two witnesses na sinasabi nila na si Enoch at yung isa, si Elijah. Ayun pa rin. Bakit hindi raw pwede si Moises? Dahil si Moises daw hindi nasaksihan ng kamatayan. Okay? Dahil si Moises daw namatay kanila. Parang ganon. Samantalang si Enoch, the same yung nangyari sa kanya kay Elijah. They were raptured. Yun lang ang argument nila. Wala nang iba. Pero ang argument naman natin dito, si Enoch po kasi kahit na nagpakita siya ng napakagandang, ang tawag dito, magandang katangian, okay, doon sa lugar na yon, hindi po ba na siya ay naging good example doon. Si Enoch po kasi hindi po siya Hudyo. Wala po siya sa lahi ni Abraham. Siya po ay hentil. Okay? So, maliwanag po kasi yung mga gawain ng two witnesses, talagang pang-Hudyo po talaga. So, ayan po ang argument natin dito sa pangalawa na tinatawag na ang dalawang saksi daw ay si Elijah at si Enoch. Okay? Pangatlo na view.
Ito raw pong dalawang saksi ay lalabas pa lang daw po sa future. Medyo mababaw po yung argument dito. Ang pinakadahilan lang nila is bawat generation daw, ang Panginoon daw ay nagpo-produce ng mga tao na pwede niyang gamitin, which is true. Okay, hindi ko ina-underestimate ang Panginoong Jesus diyan. Natural, kaya po niya. Pero ang argument kasi dito, talagang yung mga gawain talaga doon sa gagawin sa Great Tribulation ng dalawang saksi ay talagang nakaparallel doon sa mga ginawa ni Elijah at ni Moises. Di po ba? O pang-apat na view na sinasabi po nila, mga Kristiyano raw po na sumisimbolo sa olive tree at saka doon sa oil. Well, hindi ko po alam ang pinakadahilan nila kung paano nila sinabi yan. In-spiritualize po nilang masyado. May mga tao pong sa panagbasa ng Bible, nililiteral nila, yung mga hindi pa kaliteral-literal. At ini-spiritualize naman nila yung mga literal. I mean, di ba? So, itong argument nito, simple lang po dahil mahilig sila mag-spiritualize. Kahit naman saan sa Bible, pwede mong spiritualize eh. Pero mahina po yung argument na yan. Okay. So, sa apat na views, ang pinakamalakas po talaga na argument o ang pinakamalakas talaga na pwede natin paniwalaan dito ay ang dalawang saksi ay sina Moises at si Elias. Si Elijah and si Moses. Sila po talaga yung dalawang saksi. Actually, ako nakatitiyak po dito. Kasi ganyan po talaga eh. Kung merong mga hindi tiyak dito sa may mga ibibigay naman ng mga views regarding that. Isa-isahin mong aralin. Tulad po ng eschatology dun sa pre-trib, mid-trib, post-trib. Talagang pag pinag-aralan mo ang Bible, rightly dividing the scripture, talagang pre-trib po talaga ang tama. So yun, sana wag naman po kayong magagalit kung medyo kaiba yung view po ninyo. I'd rather challenge all of you na nakapakinig dito na i-check na lang po natin. Ano ba yung mga views natin? Malay niyo po, may gustong i-correct si Lord sa atin. Maski po sa akin, patuloy po ako nag-aaral dito. Overall, ang maganda po nito, kahit anuman ang views ninyo dito sa dalawang saksi o dalawang witnesses na ito, ang importante, pagdating ng Great Tribulation, may gagamitin ng Lord, may gagamitin si Lord para magpatotoo ng kanyang kabutihan at biyaya. Hindi po ba? So, ayun po ang kanilang gagawin. Dahil unang-una, nung itinayo po yung Third Temple, i-remind niya yung mga Hudyo na tapos na sa cross lahat. Ngayon, ang importante, kay Jesus kayo maniwala. Ayun ang sasabihin po nila. Isa mga papaliwanag nila sa mga Hudyo na kasi atat na sa Third Temple nila. Okay? So, importante may gagamitin ng Lord during that time. So, tayo mga may iba't ibang view dito, huwag na po tayo mag-away-away, kundi magkaunawaan na lang. God bless everyone.